Hello guys, good morning. Isa nga po pala akong OFW dito sa Hong Kong. Ako si Net. Kumusta ng mga langga? Medyo matagal-tagal nga po ako hindi nakapag-upload ng mga videos ng aking mga mini vlog. So ayun na nga po. Sa part nga po niyan ay maglilinis po tayo kasi malapit na nga po yung Chinese New Year. So kadalasan naman dito sa Hong Kong is kapag malapit na po yung Chinese New Year is kailangan po talagang linisin ng mga lahat-lahat po ng mga kasulukan ng bahay. Yun. Kasi yun po yung kumbaga pamahiin na po nila, superstitious belief nga gagaya din sa atin, di ba nga? Para swerte ang paparating nilang Chinese New Year. Ayan, ang inuna ko nga po dyan ay yung sa inside, yung sa mga cabinet sa kitchen namin. Mga a week ago, naglinis na po ako yung sa ibang part. Hindi ko lang na-videohan dahil nga po busy. So, ayun nga po. Yung ibang mga part, look ng ref, yun, natapos ko na din. Pero ulitin ko pa. Yun, paulit-ulit naman talaga. Kasi maliit lang yung bahay dito. Kara nga po yung paglinis ko dyan kasi para mabantayan ko sinatanda, panay-panay yung tingin ko. Yun, bali ang inuna ko dyan is yung kitchen. So, binilisan ko nga dyan yung aking paglilinis para naman sunod tayo sa iba pang parts. Ayun, konti-unti ko dyan nililinis yung mga bowl. Ayan, inuna ko lahat yung sa cabinet, yung sa mga lagayan ng mga plato. Matagal-tagal na nga rin po akong hindi nakapaglinis. Simula nga po nung nagkasakit yung dalawa kong matanda. So, ayan, inisa-isa ko po yan tanggalin muna. Habang ako'y naglilinis, pamaya-maya patingin-tingin ako sa dalawang matanda kasi habang tulog sila, makapaglinis po ako. Ay, at saka dandahan lang kasi maingay din at saka bawat galaw ng mga plato maingay. So, ayun na nga po guys. Linis time na naman po tayo. At ayan nga po, malapit na ayan, na-arrange ko na lahat yung mga kailangang ibalik. Pasensya na kayo sa kabinet na medyo maliit. At ito, ang sa under ng stove namin. Tingnan nyo naman kung gaano sila karami. Pero napagkasya ko yan guys. Kailangan na talagang chin-chin. Natawag dyan. Organize ba? So, ayun na nga. Binilisan ko dyan ang so, yun na nga guys, pasensya na kayo kasi dito ako sa labas nagre-record. Hindi naman kasi ako makapag-voice loud sa bahay kasi nga stay in yung sinatanda at saka mahirap na. Hindi ka ako makapag-concentrate. Ito nga po, habang tulog sila, pa isa-isa ko lang siyang tinatanggal kasi maingay. Kunting ano lang kay maingay. Ayan nga, tinatanggal ko siya. At tingnan naman kung gaano siya kadumi. Siya nga pala guys, sa mga nagtatanong po kung ano po ang ginagawa ko. Caregiver po ba ako dito sa HK o domestic helper? Pareho lang naman po yun. All around naman po. Kasi ako dito, simula po nung namatay po yung anak nilang, yung una ko pong amo, yun nilipat na ako po dito sa nanay nila. So, yung una ko pong amo is nasa 4 years ako doon sa pangalawang kontrata. Tapos nung nag-third contract na po, nilipat na po ako dito sa nanay nila para mag-perma na kontrata. Alam mo na, wise yung mga chikwa para siguro maiwasan yung LS na tinatawag. Pero ito nga po, matagal-tagal na rin ako sa kanila. Simula nung lumipat ako kay Tanda. Umabot na rin ako ng 10 years kila Tanda dito. So, pasensya na kayo guys kung medyo maingay yung aking pag-voice record. Voice over kasi andito po ako sa baba. Habang naglalakad ay nag-voice over po ako. Hindi naman po ako makapag-voice over sa bahay. Kasi nga po, stay in po sila amo. Sa mga nagtatanong naman po kung paano ako napadpad dito sa HK, so nag-apply po ako ng agency. Ang dati ko pang agency is Ed Provon, pero ngayon wala na po, nabad na po yun kasi dati ang gastos ko pa dati is nasa 176,000. Yun, 176,000.
Yun. 'Di ba mahal pa po ngayon, magkano na lang, nasa 30 plus na lang yata. O, 'di ba? So, hanggang sa muli guys, pasensya na po kayo, dito na po ako sa bahay. Thank you so much for watching. Bye.